Hey, what's good? Here's your boy Jay and welcome to our fifth and final day dito sa Danang. Wala na rin kaming itinerary kasi sa hapon na rin yung flight namin pabalik ng Manila. So we took this time para tumambay at ma-appreciate yung pride ng Danang, ang Mika Beach. And honestly, isa sa mga beaches to na hindi mo talaga inaasahang ganito kaganda. Unang tingin mo pa lang, mapapahinto ka na. Mahabang stretch ng white sand, sobrang linis, at yung experience na definitely one for the books. Alright, so we're here on our last day here at Danang, and of course, dito kami sa famous Mika Beach sa kahabaan ng Danang. Siya yung parang Miami stretch. So, since this is our last day, wala na kaming itinerary kundi mag-chill-chill na lang up until check-out. So, anong overall na naman dito sa Vietnam? Ah, 10? 10 out of 10 daw. Mura ang bilihin, mura pagkain, masarap ang pagkain. Friendly yung tao, yun yung mga masabi ko. Sobrang friendly nila. Ramdam mo yung difference eh. Pag sa Thailand, okay lang, medyo hindi masyado yung iba. Pero dito sa Vietnam, wala pa kami nakita na oops. And isa pa pala na-notice ko dito sa Vietnam is sila. Super chill nila mag-drive. Kabaltaran sila ng Thai. Sa Thai, parang ang speed limit nila 120, 140. Dito hanggang 50 lang sila. As in, kahit maluwag yung daan, hindi sila nag-exceed ng 50 or 60. 60 na yung pinakamabilis kahit sa high expressway. So, wala lang. Fun fact lang yun. And they prefer cash mostly sa payment. Diba? Yun lang naman. But yeah, we had so much fun dito sa Vietnam. Yun naman. Minsan nakakapanghinayang din minsan ba't hindi natin nagagawa sa Pinas. Pero hopefully someday yung makaisip yung so itong papaitim lang kami. Sunod-sunod lang kami today. At ang pinakauna mong mapapansin dito sa Mika Beach, ang lawak. Hindi siya yung siksikan na beach na parang wala ka ng space huminga. Dito may breathing room ka. Pwede kang tumakbo, maglakad, o humiga lang habang pinapanood yung alon. And for our first trivia, ang Mika Beach ay dating tinawag ng mga American soldiers ng Vietnam War na China Beach. Dito sila nagpapahinga noon bilang escape from the reality of war. Pero bago ang lahat, hindi pwedeng walang malupit na photos. At ang pinakamagandang gawin dito, wala. Oo, wala. Kasi minsan, yung pinaka-enjoyable na part ng Mika Beach ay yung simpleng pag-upo, paghinga, at pag-enjoy sa view. Pero kung gusto mo ng konting action, marami kang options. Pwede ka mag-swimming, syempre. Pwede ka rin mag-try ng surfing, lalo na kung medyo malakas yung alon. Yes, maganda yung waves dito. At kung adventurous ka, may mga water activities din tulad ng jet ski and parasailing. At ang isa sa mga pinaka-underrated moments dito ay yung sunrise. Kung kaya mong gumising na maaga, sobrang worth it. Yung tipong papunta pa lang yung araw tapos dahan-dahang nagiging golden yung buong beach. At makikita mo rin yung mga locals, nag-jogging, nag-workout, o simpleng nilalakad lang. For years, ang Mika Beach ay consistently nakasama sa list ng most beautiful beaches in the world, including recognition from international travel magazines. At hindi siya hype lang. Pag naandito ka na, maiintindihan mo kung bakit. Hindi siya yung sobrang dramatic na beach na may mga cliffs or rock formations. Simple lang kasi siya. Pero minsan, yun ang mas nag-stand out. Malinis, malawak, payapa. At habang lalakad ka sa buhangin, mararamdaman mo. Hindi mo kailangan ng maraming gawin. Hindi mo kailangan ng mga itinerary. Kasi minsan, sapat na yung hangin, alon at araw. At kasama yung mahal mo sa buhay. So kung pupunta ka ng Danang, make sure na maglaan ka ng oras dito sa Mika Beach. Hindi lang para mag-picture, kundi para mag-slow down din. At pag matanda na tayo, we can always look back na once in our life, experience natin to with our loved one. Mapapangiti ka na lang kasi sa simpleng beach na to, makakahanap ka ng moment na hindi mo inaasahan. Pero hindi mo makakalimutan. Definitely one for the books.
At bago kami mag-impake, syempre kailangan sulitin na rin namin yung amenities ng hotel. At dahil sa halos 1 week na pagstay namin dito sa Danang, first time lang namin nagamit yung amenities, yung free pool. Medyo maliit lang siya pero ang kagandahan sa kanya dahil rooftop siya, kitang-kita mo yung kahabaan ng Danang Beach. Ayan ang ganda. Sa mga nagtatanong kung saan kami nagstay dito, check out nyo na lang yung Mangata Beachfront Hotel. Nakuha namin yung package for about 1,700 pesos sa trip.com, inclusive of the amenities. Meron din silang maliit na gym and free breakfast buffet for 2. Sobrang sulit, di ba? So it's almost lunchtime kaya medyo gutom na rin kami sa kakagala. And since meron pa kaming time to burn and dahil hapon pa yung flight namin, meron pa kaming time para mag-ikot-ikot dito sa Danang at maghanap ng authentic Vietnamese cuisine. Maraming restaurants kami nadaanan pero syempre since nasa Vietnam ka, gusto mo matikman yung authentic food nila. So nag-search kami online and may mga nakita kaming recommendations. After a 10-minute walk, nakita namin tong Nam Vietnamese Cuisine Restaurant. Simple lang siya, nothing fancy, pero ang importante naman is yung pagkain. And hindi nga kami nagkamali sa napuntahan namin. Kasi sobrang daming choices at reasonable yung price niya. And since i-crave ako ng pho beef noodles, ito na yung perfect spot. Okay. Spinach. Thank you. Guys, ito yung beef po nila. 50 lang siya. 50 BND lang. So, nasa mga mura na na. Parang 100 pesos. Yung beef chops. Lagyan natin ito. Sprouts. And mint. Cute. Oh, ito yung rolls. Kumuha pa ng rolls. Okay. Test natin. Look talaga dito kahit saan. Harap. Atin yung spinach. Sorry, ba? Okay lang. Grabe, sobrang sarap na pho noodles nila. Ang linis ng sabaw at ang sarap ng texture ng noodles. Panalo rin yung spring rolls and yung gulay, of course. Favorite ni wifey yung tokwa. Lahat masarap. Hintayin na namin yung flight namin kasi 5 p.m. pa siya. So, nag-ikot-ikot muna kami sa Danang. Hanap kami ng legit na Vietnamese food. Although marami mga masarap na ibang restaurant dito, mga fancy restaurant. Pero kasi karamihan sa kanila, French, Italian. Siyempre, hanap natin yung talagang Vietnamese food. Ano lang siya dito rin sa kaabaan ng Danang Beach. Isang kanto lang ang pagitan. But anyway, sobrang sarap ng food nila. Ang order namin. Try natin guys yung kanilang grilled shrimp. Hindi kailangan mo. No? So natin dito. Di ba masarap yung grilled? Wala pa. Sarap din mo nila. Ito siya. Ikulak mo.
Baka. And ang best part, lahat na nakain namin, nasa 1,100 pesos lang. Panalo, di ba? Alright guys, so sobrang nabusog kami. Hindi talaga dapat dito yung kakainan namin, pero medyo malayo-layo pa ng konti. Nakita namin tong Nanang Nam. Yan ang name ng restaurant. Grabe guys, sobrang mura. Dati nakain namin na yun, 1-1 lang. So anyway, so sobrang busog, pababa lang ng kinain, then pamassage lang kami 1 hour. Then we go straight to the airport. Overall, sobrang nag-enjoy kami ito sa Vietnam and we'll definitely be back. Marami pa kami mga hindi napuntahan. But yeah, guys, thanks for watching. To the next travel, it's New Brother J Adventures. I'm out, yo! Sa dami na napuntahan namin lugar, bihira yung ganito. Yung tipong pag-uwi mo, hindi ka agad nakaka-move on. Ganun yung daan ng trip namin. From the moment na dumating kami, ramdam na agad namin kakaiba sa lugar na to. Hindi siya overwhelming. Sakto lang yung balance ng city life and relaxed vibes na andun. At habang iniisa-isa namin yung mga pinuntahan namin dito, doon namin na-realize kung gaano ka-diverse ang experience dito. Yung feeling na hindi ka nagmamadali, yung pwede mong ma-enjoy yung simple moments, at yung feeling na kahit wala kang ginagawa, may nangyayari pa rin. At siguro yun ang pinaka-highlight ng trip namin. Hindi lang yung napuntahan namin, kundi yung experience. At sa pagkatapos ng trip namin, isa lang masabi ko, babalik kami.